4 na uri ng prospects na kailangan mo makilala o maintindihan para alam mo kung paano huhulihin ang kiliti. Yan ang i-discuss natin. Pero bago ang lahat, please do not forget to follow my page, Attorney Drew M. Magturo-Capitology, para ma-notify ka ng mga future pag-upload ng mga videos na makakatulong sa pagnenegosyo. Magandang topic natin ngayon. Okay? 4 na uri ng customers o prospects na kailangan maintindihan para alam mo kung paano i-deal. Number 1 na prospect, ito yung tinatawag na cheap prospect o cheap na customer. Sino-sino ang mga ito? Ito yung tipong tao na ang kiliti nila ay maka-discount o magkameron ng promo. Pero may na-encounter ka na ba ganyan na napasali mo sa pagnenegosyo pero dahil nagbigay ka ng promo ng discount ay sumali. Ito yung tipong pwede. Paano mo sila i-deal? Paano mo siya i-deal yung ganitong klaseng prospect? Ito yung bibigyan mo sila ng discount. Ito yung ibibigay mo yung tipong ipapakilala mo, atake mo dyan yung parang Technoverse na buy 3, meron kang 4 accounts na free. O Neoverse na 1 account, may 2 accounts ka na free. Tuwan-tuwa sila, nagre-ring sa kanilang tenga, yung free, yung discount. Naka-discount ako. Doon sila na motivate. So dapat kilalanin mo. May kilala ka ba na sumali na prospect dahil sa discount o promo? Yan tinatawag na cheap prospect or cheap customer. And number 2 na category, ito yung difficult prospect o difficult na customer. Ito yung mahirap i-deal, mahirap i-please sa damakmak na informations na ang binibigay mo hindi pa rin sasali. Sila yung maraming tanong, maraming objections, maraming concerns. Hindi talaga valid. Susubukan ka lang talaga niya kung talagang alam mong sagutin ang kanyang mga tanong. Mahirap i-deal ang ganitong klaseng prospect. Mapasali mo man ito, medyo mag-i-spend ka ng matinding energy at maraming oras how to deal this kind of prospect or customer. It's a difficult one. Meron ka ba napasali na difficult one na maraming tanong pero hindi sumali? May na-encounter ka ba ng difficult prospect? Meron ka ba napasali na difficult na prospect? Mag-comment ka nga dyan, mag-comment ka nga dyan. Okay, kung ikaw ay naka-experience o meron ka na-meet na ganitong klaseng prospect. And number 3, ito yung tinatawag na sophisticated prospect or buyer o customer. Sino ito yung mga sophisticated buyer o customer? Ito yung meticuloso pagdating sa value, anong kapalit. Kapag sumali ako, anong kapalit? Pag bumili ako ng package, ano ang kapalit? So dapat ini-emphasize dito yung amount of packages versus the amount na nilalabas nila. Ito yung mga tao na bumibili, sumasali sa pagnenegosyo kasi nakita nila yung value ng kapalit ng ino-offer mo. So anong value? Anong ino-offer mo? Anong benefits pag sumali siya? Ano yung mga sistema ng team mo na pwede na mapapadali? Yun ang sophisticated, Yung sophisticated na buyer based sa value. Okay? Meron ka ba na na-meet na customer o prospect na sophisticated? Yung ang tanong, anong kapalit? Anong kapalit? Mabilis lang ang kausap nito. Sasali, minsan humihingi sila ng time para mag-isip. Yung pag-iisipan ko kasi medyo binabalance niya yung ilalabas niyang pera at ang value ng kapalit pag bumili sila o sumali sila sa pagnenegosyo. At ang pinakahuli, ito yung tinatawag na affluent prospect. Ito yung may pera, okay? Ito yung may pera, pero they buy based on their emotions. Kaya nga, tinan mo, ito yung pang megaverse ang datingan. Ito yung, ano bang kapalit? Ano meron? Okay, ito yung parang ito yung ambulada sa mga tinamakan ng ang atake sa mga ganito, hindi bulada. Ang atake sa mga ganitong affluent prospect, may pera ito eh. Ito yung posible magbumili ng 15 product packages pa 16 accounts of Megaverse. Ito yung pwede mag-afford ng Digiverse. Sila ay may pera pero anong ito, kailangan sa kanya yung i-feed mo sa kanilang ego ng exclusivity. Ito yung parang luxury, parang exclusive class. Ito yung ayaw nila na nahihirapan. Ayaw nila yung tipong mag-i-invite o magre-refer. Ayaw nila yun. So paano mo sila atakihin? Bigyan mo sa kanila, pag sumali po kayo, iilan lang po kayo na sumali sa ganitong Megaverse, sa ganitong package. Exclusive po ito. At dahil po exclusive to, may mga separate benefits, separate discussion po na gagawin. Gustong-gusto nila parang iilan lang sila. Luxury ang datingan niya, para iilan. Talaga iilan kami. So doon sila nabuboost, doon sila namomotivate. At kasama sa category na ito yung tinatawag nila na
na ayaw nilang mahirapan. Gusto nila convenient. O, di ba? So, sabihin mo lang, pwede mo sabihin na magre-refer ka lang ng tao or yung mga ganon, na may magpapadala lang po kayo dito sa hub ng mga tao, hindi po kayo magtatrabaho, gagawa po tayo ng team na magtatrabaho under you. So para sa kanila, may pera sila, madali sila ma-convince, pero dapat makita nila na hindi sila mahihirapan, hindi inconvenient sa part nila ang pagnenegosyo kasi posibleng busy ito sa ibang mga negosyo na ayaw nila naaabala para pagbibigyan ka lang pero kasi may pera. Pero pag nakita nila na pagbibigyan ka lang, bumili ng Megaverse for example, makikita nila na exclusive ito, iilan lang po kayo ito. Doon sila na ma-motivate. Ha? O so yun naman gali. Tanong, meron ka bang na-meet na prospect na napasali sa team mo na talaga nag-Megaverse lang? Kasi madaling kausap. Kasi bakit sila ay bumili lang sila big base sa ano nila sa emotions nila. Ha, yung ganitong category they buy based on their emotions. Kung yung isang sophisticated buyer they buy based on their value, ang affluent customer or prospect, they buy based on their emotions. They appeal. Your presentation should appeal on their emotions. Ano ang pwedeng mangyari, gaano kadali. Gano'n ba dapat yan din yung parang tipong based sa exclusive. Ito po, bihira lang po ito. Ito madali pong kumita. Magdadala lang po kayo ng tao. Ito po exclusive po, bihira po na ito. So tuwan-tuwa sila pag sa ganun. Okay? So yan ang 4 na kategory ng customer. O, ikaw, yung huling napasali mo, saan nandyan? Cheap prospect? Or number 2, difficult prospect ba siya? Number 3, sophisticated ba siya? O nandun siya sa affluent customer or prospect? Mag-comment ka nga dyan. Okay? Yan ang diniscuss natin. 4 na uri. Kailangan mo maintindihan para alam mo kung paano mo mamomotivate at mapapasali sa pagnenegosyo. Number 1, ano ba yung number 1 natin? Ito yung cheap buyer or prospect. Madali lang. Number 2 is difficult. Ito yung mahirap, consuming ng energy. Maraming tanong, mahirap i-please. Kahit anong information ibigay mo. Number 2 is sophisticated. Unsophisticated based on the value na pwede mong ibigay. Yun, very particular sila. Minsan, nag-iisip, nagbabalance yan, binabalance niya talaga ano, pag naglabas sila ng pera, ano ang kapalit based on their value. And number 4, the last one is the affluent. May pera, pero dahil kailangan exclusive ang kanilang ito. Exclusive. Kailangan may base, bumibili sa base sa emotions. O yan muna ang ating ano. Hanggang sa muli, 4 na uri ng customer or prospect. Kung meron ka natutunan, please comment down. Kung meron kang distributor na kailangan matutunan itong 4 na customers nito, i-comment mo down below para mas mapanood niyo ang video na ito at matuto sa ating video. Hanggang sa muli, thank you and God bless us all.